You can now take your seat. Sabi ni Ruth, huwag mo kong pigilan na sundin ka. You know the story. Who knows the story of Ruth? Raise your hand. Ruth. Okay? What a beautiful story. Amen? Nakapag-asawa to si Ruth sa isa sa mga anak ni Naomi. Okay? Si Naomi ay kanyang biyanan. Okay? Si Naomi ang kanyang biyanan ni Ruth na naging malaking impluensya sa pagkakakilala niya sa Panginoon. Amen? And at this point of time, napangasawa niya yung anak ni Naomi. And then they went to Moab dahil sa tagtuyot, tagutom, wala na sila makain sa Bethlehem. And then, sa kasamaang palad, namatay yung asawa ni Ruth. And then, sila din po ay nagkaproblema sa lugar na yon, the land of Moab. Nung namatay yung asawa ni Ruth, na anak ni Naomi, ay sabi ni Naomi, babalik na lang ako sa Bethlehem kung saan ako nanggaling. And think about this. Si Ruth po ay hindi po siya Israelites. Ibig sabihin nun, iba yung Diyos niya. Iba sa Diyos na totoong Diyos ni Naomi. So sabi ni Naomi, babalik na lang ako sa Bethlehem, sa aking mga tao, sa aking buhay. Ikaw, Ruth, kung gusto mong manatili dito, kasi ito yung tahanan mo, ito yung kinagisnan mo, bumalik ka na kasi wala ka nang makukuha sa akin. Matanda na ako, wala na akong anak. Okay? So, they are at the point of making decision sa daan kung sasama ba siya kay Naomi na kanyang biyanan o manatili siya sa Moab. This is her remarkable statement. Sabi niya, and Ruth said, huwag mo kong pigilan na sumunod sa'yo. Huwag mo kong hayaan na iwanan ka. Amen? Kung saan ka pupunta, pupunta ako. No? Ramdam mo yung intense and then emotion at drama ng pangyayaring ito, no? Siguro nag-iiyakan sila. Kung saan ka pupunta, pupunta rin ako. Kung saan ka mananatili, kung saan ka titira, doon din ako, mananahan. Ang mga tao mo ay magiging tao ko rin. That's the very best thing na sinabi niya. At ang Diyos mo, magiging Diyos ko rin. Amen? One of the greatest decision, probably the greatest decision that Ruth have made at that point of time, na nagbago ng buong buhay niya. Amen? Same as like us. There is a decision na ginagawa natin sa buhay natin na nagpabago ng buhay natin. Pastor, hindi ko talaga makakalimutan. Meron akong ginawang desisyon sa buhay ko na nagpabago sa buhay ko. Raise your hand. Have you made that kind of decision? At hindi ka nagsisisi sa desisyon na yon. Amen? Hindi ka nagsisisi. Kung babalikan ko pa lang yung panahon na yun na pinili ko, gagawin ko pa rin yun. Kasi alam ko na nasa kalooban ako ng Panginoon. Kilala natin si Naomi. Amen? Si Naomi ay descendant ni David, descendant ni Jesus Christ. Okay? Nagkaroon siya ng asawa, which is sino yung asawa ni Ruth? Boaz. Yeah. Binigyan siya ng Boaz ng Panginoon. Okay? Kaya kayo, mga young people, you have to make sure of your decision sa buhay. Hintayin nyo yung Boaz nyo. Amen? She had made a very great decision in her life na nagpabago ng buhay niya. Ginamit siya ng Panginoon. Kahit hindi siya taga-Israel. Is there a decision in your life that impacted or nagkaroon ng malaking impact sa buhay mo? Dahil hindi ka nagkamali sa decision na yon.
Isang desisyon na hindi mo makakalimutan. Isang desisyon na nagpabago sa takbo ng buhay mo. I would like to bring the message this morning entitled, The Decision That Takes a Lifetime. Amen? Isang desisyon sa buhay na nagpabago ng buong buhay mo, takbo ng buhay natin. Meron tayong 3 babae na pag-uusapan natin. Babae naman pero hindi ito ordinaryong mga babae, sila ay mga balo. Balo ba tawa? Widow? Balo, widow. Okay? Hindi po madali ang maging balo, di ba? Sister Lelia, di madali. Nanay Marcela, di madali. All right? So, listen here. It is because you have lost something and then kailangan mong dalhin yung kabuhayan, pangangailangan, magiging nanay ka at magiging tatay ka rin ng mga anak mo. Sabi nga ng Bible, alagaan nyo yung mga balo. Kasi hindi ordinaryo, hindi ganun kadali yung magiging buhay nila. So we will talk about 3 different widows this morning, kung paano sila gumawa ng desisyon sa buhay. Kung paano sila blines ng Panginoon, paano sila nagsakripisyo sa kanilang buhay. This week, I was editing a video at yung topic na binahagi ay tungkol sa isang widow din, and then I thought about it. Merong 3 widow sa Bible na something we can get a remarkable story na mapagkukuhanan natin ng magandang lesson. Number 1, Ruth. Number 1, it's about Ruth. She sacrificed her memories. Okay? Sinakripisyo niya, tinalikuran niya, binitawan niya kung saan siya nanggaling, or maybe a past. Alright? Para lang mapili niya ang Diyos sa buhay niya. God placed Ruth in a situation where she should choose between following the Lord or getting back to her old life. Ang daming pagkakataon sa buhay natin na nilagay tayo ng Panginoon sa isang mahirap na sitwasyon para piliin po natin kung sino yung susundin natin. Are you listening? Sometimes kasi hindi talaga malalaman kung ano yung nasa puso mo hanggat hindi ka susubukan ng Panginoon. Okay? Everybody can say they are Christians. Tama? Kristiyano ako. Nandun yung init ng paglilingkod ko sa Panginoon. Nandun yung init ng pagsasamba ko. Nandun ako palagi. But hindi natin malalaman kung ano talaga yung totoo yung nasa puso mo hanggat susubukan ka ng Panginoon. And a very critical decision kung sino talaga ang pipiliin mo. Kasi time comes na your world will break apart. Magkakahirap ka, o pahihirapan ka. Ang tanong ngayong umagang ito, pipiliin mo pa rin ba siya? Hello? Ang daling sambahin ng Panginoon, but if we are free, tama? Ang daling paglingkuran ng Panginoon pag wala tayong abala. Ang daling lapitan ng Panginoon kung wala tayong bagay na inasikaso. But how about pahihirapan ka ng Panginoon sa buhay? Would you still choose Him? Paano pag nahihirapan ka? Paano pag naiipit ka? Paano pag nangangailangan ka? The real question is, pipiliin mo pa rin ba siya? Pastor, sino bang nagbibigay sa atin ng mga sitwasyon sa buhay na naghihirap tayo? Ang Diyos pa rin. Are you listening? Yung umikot-ikot yung mga Israelites sa wilderness. Kalapit lang ng promised land, amen? Pwede naman silang dalhin doon. Ng 1 buwan lang. Tama ba? 1 buwan? Yeah, 30 days. 40 days. Yeah. Almost 2 months. Okay? Almost 2 months.
ang paglalakbay nila. Pero bakit sila pinapaikot at pinapahirapan ng Panginoon? Sabi ng Book of Deuteronomy, to know what is in your heart. Para malaman ko kung ano talaga ang nasa puso mo. Amen? Nung sinubukan sila ng Panginoon, ang daming nagreklamo. Nung sinubukan sila ng Panginoon, ang daming tawag doon. Ang daming nagsisisi. Sana hindi na lang kami sumunod. Sana nanatili na lang kami doon sa Ehipto. Alam mo kung bakit? Because time comes na susubukan ka, doon ka magdadalawang isip at doon ka magsisisi at doon ka mag-iisip ng malalim. Tama ba yung decision ko na sumunod? Hello? Sino ang nagbigay sa atin ng mga pagsubok? Ang Diyos mismo. Sinadya ng Panginoon yun. Kaya hindi natin pwedeng gawing reason ang pagsubok na hindi tayo makasunod sa Panginoon. It is because siya mismo ang nagbigay nun para masubukan ka. Nakuha mo? We have a very good topic kagabi. You cannot make the problem lighter. Hindi mo pwedeng mapagaanan ang problema o mabawasan ang problema para maging magaan siya. Okay? Pero pwede mong mapagaan ang problema sa pamamagitan ng pagpapalaki mo sa sarili mo. Hindi siya literal na magpapalaki. Sabi ni pastor, magpapalaki daw ako. Ang English kasi dito, ayun, nandun, nakasulat pa. Buti hindi nyo in-erase. You cannot make the burden lighter by making it smaller. Tama? But you can make the burden lighter by making yourself bigger. Nakuha mo? Para siyang nagpapasan ka ng barbell. Kaya mo ng barbell, Brother Ray? Depende sa bigat. Pero yung pinapasan ni Heidi Lynn, hindi natin kaya yon. Ang bigat daw nun, isang NMAX eh. 100 kilos yun, di ba? Hindi natin kaya yon. Ang ganito daw yun, parang ang problema natin, yun yung pinapasan nating barbell. Hindi mo daw pwedeng gawin na pagaanan mo yung barbell para mabuhat mo. Kasi ang problema, kahit gaano kabigat ang problema, hindi mo pwedeng mabawasan eh. Pagsubok, huwag ka daw magreklamo sa problema. Ang bigat-bigat naman nito, Lord, meron bang magaan lang? Hindi ka pwede makapagreklamo. Anong gagawin ko, Pastor? Pero makakaya kong buhatin ang bigatin na yon by making yourself stronger. Ang gagawin ko para mabuhat ko yun, magpapractice ako everyday. I develop my muscles at i-develop ko yung sarili mo para makaya kong buhatin ang bigatin na yon. The same in life. Are you listening? Para makaya mo yung problema, hindi mo kailangang bawasan yun. Kung hindi, you try to make yourself stronger and bigger. Ibig sabihin nun, binigyan tayo ng pagsubok ng Panginoon hindi para maging kawawa tayo. Kung hindi, He wants you to make yourself strong. He wants you to make yourself stronger and stronger. Ruth faced this situation. Sinubukan siya ng Panginoon. Even us, susubukan tayo ng Panginoon. Sometimes when things are well, and fine, walang problema, madali na lang pumunta sa church, amen? Madali na lang maglingkod sa Panginoon eh. Ang dali na lang na walang sakripisyo, tama? Gusto natin na maglingkod tayo na walang sakripisyo, gusto natin magaan lang, gusto natin madali lang. But you know what? Time will come na susubukan ka ng Panginoon. Bibigyan ka ng pagsubok ng Panginoon. Bakit, Pastor? Gusto niyang malaman kung pipiliin ka pa rin niya ba? Pipiliin ka pa rin niya. Kung ikaw pa rin. Kung susunod ka pa rin sa Panginoon. Kasi Pastor, ang dami kong ganito. Pastor, kasi ganyan. Listen here. Hindi mo ba napapansin? Sinasadya ng Panginoon yun para subukan ka kung pipiliin mo pa rin ba siya. Hello? Makinig po kayo. Alam kong hindi madelay ang pagsunod kay Kristo. Do you agree with me? Mahirap talaga. Mahirap ang pagsunod natin sa Panginoon. Okay?
Madali lang pag walang mga abala. Madali lang pag walang mga hadlang. Ang gusto kasi ng Panginoon, kahit gaano kahirap ang buhay, naniniwala ka pa rin sa Kanya. Kahit gaano kahirap ang buhay, susunod pa rin ako. Okay? Kahit gaano kahirap ang buhay, paglilingkuran ko pa rin siya. Hindi ako magdadalawang isip. Anything at all. Makinig kayo, ang problema po ay hindi po nagkataon. Nandiyan pa po ba kayo? Ang problema ay hindi nagkataon. Ay, nagkataon kasing ganito. Listen here, hindi nagkataon ang problema. Sometimes God will give you problems to test you and to try you kung susunod ka pa rin ba sa Panginoon. Okay? Number 1, she sacrificed her memories. Meron siyang choice na bumalik doon sa dati niyang buhay. But then she chose. Ang Diyos mo ay magiging Diyos ko rin. Okay? Tandaan po natin, hindi po natin pinili si Kristo minsan sa buhay natin. Pinili natin si Kristo halos araw-araw. Tama? Bago ka magtrabaho, you choose Christ. Ang prayer nga is a choice sometimes, tama? Pipiliin ko bang mag-prayer? Pipiliin ko bang magbasa ng Bible bago matulog? It's always a choice. Tama? Ibig sabihin, hindi mo lang pinili si Kristo isang beses sa buhay mo. You are choosing Him every day, halos every day sa buhay mo, sa lahat ng ginagawa mo. Na nakadepende ka sa Kanyang kalooban. Number 2, punta tayo sa isang babae, isang widow naman. Iwan natin si Ruth. Let's go ahead about the widow, the story of the widow of Zarephath. Naalala mo ito? Sino nakapagbasa nito? Raise your hand. The widow in Zarephath. Wala nakakaalala? This is the time of Elijah. The time of Elijah. No. One day, tagtuyot din, taggutom. Wala na makain si Elijah. At that time, pinakain siya ng Panginoon sa pamamagitan ng uwak. Uwak ba yun? And then sa brook. Umiinom siya sa brook. Nung na-dry na yung brook at yung tubig, wala na siyang mainom. Tagtuyot nga, taggutom, walang harvest. So sabi ng Panginoon sa kanya, meron akong hinandang isang balo. Bakit balo talaga yung pwede namang mayayaman, amen? Pwede namang gamitin ng Panginoon yung parang capable talaga magpakain sa'yo. Sabi ng Panginoon, punta ka dito sa isang lugar, sa Zarephath. Lugar itong Zarephath. And then merong balo doon na pakakainin ka niya. Excited si Elijah. Pinuntahan niya yung Zarephath. Nung nakita niya yung balo na nagagather ng sticks, sabi niya sa balo, pakainin mo ako. Gawin mo to, ganyan, ganyan. Sige po. Dati kasi alam nila na man of God ka. That's the man of God. Kilalang kilala yung mga man of God, lalo na si Elijah. Alam niyang si Elijah yon, man of God. Sabi ni Elijah, pakainin mo ako. Yung hinanda mo ngayon na meal, na pagkain, ipakain mo yan sa akin. Sabi ng balo, alam niyo po, itong hinanda naming pagkain para sa anak ko, ito na yung pinakahuling pagkain namin. At mamamatay na kami pagkatapos nito. Iba kasi dati, makinig kayo, ang lifespan mo, kung ilang araw ka pa mabubuhay, nakadepende yan sa stock ng pagkain mo, sa harvest. Binibilang nila yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 30. Mabubuhay pa tayo sa loob ng 30 days. Kaya minsan titipirin natin yung pagkain natin na magkakaabot pa tayo ng 30 days bago mag-harvest ulit. Ganon yung buhay dati. So at this point of time, yun yung pinakahuli. Yun yung pinakahuli. Dumating pa itong man of God, hiningi yung pagkain nila. Ano ang gagawin mo? Ibibigay mo ba? Or, of course, huli na ito eh. Meron pa akong anak.
Okay lang sana kung siya, madali lang i-sacrifice. Pero meron siyang anak eh. Hiningi pa ng man of God. Di kasi kagaya dito sa buhay natin ngayon, ang dami nating mapamahanapang trabaho. Amen? Na we can still like pantaguyod, no? Na mataguyod natin yung araw, bukas, makakain pa tayo. Makahanap pa tayo ng trabaho. Yun talaga, wala na silang option eh. Alam nila, yun na lang talaga yun eh. Magpapabuhay sa kanila eh. Mag-i-extend ng buhay sa kanila. Kung meron pa, kung mabubuhay pa kami, kung meron pa pagkain, isang malaking milagro na yun. Harvest yung inihintay namin eh. Minibilang namin, tagtuyot eh, taggutom eh. Wala kaming choice. Ang dami nang namamatay namin kapitbahay. Hindi na nakakain. Siguro, maglalakad ka doon, nagagather ka ng stick, magagather ka ng hapunan, makikita mo yung kapitbahay mong si Marites na kaganon, no? Ha? Ikaw kasi hindi ka nagtatrabaho, chismis ka ng chismis. Naglalakad ka siguro, house to house. Alam mo yung mga pelikula na, yung mga, alam mo yun, mga post-apocalyptic na mga pelikula. Ha? Magdadaan ka doon. Tapos kalansay na, payat na payat, di ba? Maglalakad ka, tapos ikaw alam mong huling pagkain mo na to, kasama, alin ka na anak, nagkakain na tayo anak. Tapos merong man of God, akin na yung pagkain nyo, nagugutom ako. Anong gagawin mo? Amen? Number 2, she sacrificed her last meal. Binigay niya. Sabi ng man of God, huwag kang mag-alala. Pag-unahin mo lang ako, makakakain ka pa ng ilang araw. And which happened. Amen? Nabuhay pa siya. Nabuhay pa siya until the time of Elijah, until the time of Elisha. If you're gonna read that, you will enjoy the story. Amen? Kaya I request you, basahin niyo yung Bible so you can have a lot of beautiful stories na pagkukuhanan niyo yung aral sa buhay natin. Ano po? Nabuhay siya, it is because inuna niya. Inuna niya. Inuna niya. Ang man of God. Because that is what God wants. Are you listening? Sometimes nandun tayo sa point that we will make a choice of our life. Anong unahin ko? Anong unahin ko? Ha? Minsan masakit sa buhay natin to eh. Minsan masakit pakinggan eh, no? Church kayo ng church, wala naman tayong makakain. Sabi ng mga magulang ko dati. And every young people, and every ladies, and every man, sa history ng mga churches sa mundong ito, bakit uunahin natin ang simbahan at wala na tayong makakain? Truth hurts. But the widow, balo. Sabi ng Panginoon, unahin mo lang ako at makakakain ka pa. The Bible says, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hindi tama yun, Pastor. Tell me if I'm wrong, dahil hanggang ngayon buhay pa ako. At mas marami pa. Ang pagpapala na binigay ng Panginoon, kung marunong ka lang unahin ang Diyos sa buhay mo. May naalala din ako isang balo. One day nandun ako sa Tarlac. Nagdadrive si Pastor Digap. And Pastor Digap is one of the oldest pastors in Tarlac. And kinukwento niya yung buhay ko. Alam mo, kilala mo meron ako kwento sa'yo. Minsan pumunta ako ng Nueva Ecija. Meron isang, nagsusulwaining ako. Nagbibigay ng tracts, nagsishare ng salita ng Diyos bahay-bahay.
And then, merong isang bahay doon na parang sinasabi ng Panginoon na pasukin ko yung bahay na yun. Ayun, pumasok ako sa bahay, nakita ko doon isang nanay at maraming anak. 5 anak niya yata. O 7 yung anak niya. Ang pangalan ng babae si Ofelia Caba. Nanay ni Pastor Caba ngayon. Sabi niya, pumasok yung pastor, nag-share ng salita ng Diyos. Nakinig siya, tumanggap siya kay Kristo. At that day. Later on, nagsimula sila ng church at bumuti yung buhay nila, pinagpala sila ng Panginoon. At ngayon, isa sa mga successful business woman sa lugar ng Tarlac. Meron silang rice mill, malalaki. Napuntahan ko na yun, mga ano nila. Sa Sual, kilala niyo si Pastor Ryan, asawa niya si Sister Belle Caba. Anak ni Sister Ofelia yun. Kinuwento sa akin, alam mo ba yung araw na yun, sabi ni Sister Ofelia, wala na silang makain. Balo siya, walang asawa. Ang plano niya pala, nung araw na yun, pinaka-araw na yun, papatayin niya yung mga anak niya. 7 anak niya. At magpapakamatay siya. Kasi wala na silang makain. Pero nabuhay pa rin sila. Dahil pinagbigyan niya ng panahon na makinig sa pastor na nagbabahagi sa kanila ng salita ng Diyos. Amen? You can see how they are blessed. Kung pupunta ka sa lugar ng Sual, they have this. Napuntahan ko na rin yung ano nila yung paggawaan ng bigas. Almost doon nagtatrabaho yung mga members ng church. And then malalaking truck, makikita mo, ang laki talaga ng property nila. They have their own rice. Magbibili ka, Caba rice. Sa kanila yun. And they're blessed. Sa Caloocan, napakalaki ng nila, ng church nila. Open Door Baptist Church. So, that was the story. Amen? Isa sa mga balo, napakahirap ng buhay. But here comes the Word of God. Amen? At pinili niya ang salita ng Diyos. Kasi kung ako lang yun, kalaki pa ng problema ko, makikinig pa ako sa'yo. Dadagdagan mo pa yung problema ko. Amen? Wala na nga kami makain. Anong mapapala ko sa salita ng Diyos? Amen? Anong mapapala ko sa pakikinig ko sa'yo? Nagugutom kami. May pangangailangan kami. Wala kaming trabaho, wala kaming makakain. Ano makukuha ko sa salita ng Diyos? Ganun tayo, amen? There are a lot of times you're thinking that. The same thing. Bakit kung unahin ang salita ng Diyos, wala kaming makakain? Bakit kung unahin ang wala kaming trabaho? Bakit kung unahin ko ang pag-church at paglilingkod sa Panginoon? Anong silbi nun? Sabi ng mama ko, it's still ringing in my ears. Ano makukuha mo sa church na yan? Sabi ng papa ko, punta ka dun. Kita mo yung kamao ko? Mamarka ito sa mukha mo. Pupunta ka sa church na yun. Hello? Saan yung papa ko ngayon? Tinatawagan ko, pa, manood ka ng virtual prayer meeting, kundi mamarka tong kamao sa mukha mo. Hindi ka manonood, kita mo tong nagbibideo call kami. Bibideo call ko yung papa. Eh, siya yung tumatawag sa akin eh. Sasagot ko, pa, gusto mo? Dito ako sa kita mo yung truck, ako yung driver dito. Yung naghatid ako ng, nanonood ka ngayon pa. Huwag mo pakinggan, huwag ka manood ng preaching na to kasi binabanggit kita. sabi, ito yung truck. Ano ba trabaho mo pa? Ako yung tagahatid ng tubig sa mga bumbero. Ganun ba? Okay yan. Nasa government. Meron kaming Wednesday prayer meeting alas 8. May duty ka ba bukas? Wala akong duty every Wednesday. Sige, gumising ka ng kasi 24 hours yung trabaho niya eh. Pero rest day niya Wednesday. Okay, sige. Wednesday alas 8. Mag-alarm clock ka alas 7, tapos alas 8 manood ka. Kasi kung hindi ka manonood, hindi ko makikita yung mo doon. Kita mo tong kamao ko. Baliktad, amen? Baliktad. Pero nakinig pa ako kay Papa noon. Nasa na kaya ako ngayon, amen? But I never regret because that's one
of my decision of a lifetime. Pinili kong sumunod sa Panginoon. Anong mapapala mo doon, sabi ni Mama? Gusto ko, anak, mag-artista ka. Ayoko talaga, ayoko na maraming fans, maraming humahabol sa akin. Ayoko na, gusto ko privacy. Ha? Gusto ko yung meron akong mahabang time sa sarili ko. The same thing. Commonly, palagi natin naririnig, ano makukuha mo dyan? Anong mapapala mo dyan? Salita ng Diyos, nagsasayang ka lang ng oras, nakaupo ka lang, nakikinig ka ng mga anong makukuha mo dyan? Kung nagtatrabaho ka lang sana, meron tayong makakain. Balo ito. Makinig kayo, hello? Balo ito. Last meal. Wala na makakain. Pero inuna pa rin niya ang Diyos. Anong ending ng story, Pastor? Nakakain pa rin sila. Nabuhay pa rin siya kasama ng anak niya. Dahil inuna niya ang tao ng Diyos na pinadala ng Panginoon. Nabuhay pa rin ba si Ofelia Caba? Donya niya si Ofelia Caba ngayon. Donya Ofelia na siya. Tawag sa kanya, Donya Ofelia Caba. Hindi lang siya nabuhay. Nabuhay siya ng marangya. Why? Because one day, kahit gaano kahirap ang buhay, nagipit, walang makain, pero binigyan niya ng pagkakataon na makinig ng salita ng Diyos. Pinagpala ba siya ng Panginoon? So much the more. Pangatlong balo. Number 3, she sacrificed her money. Ouch. Tapos na tayo sa pagkain. Pera naman tayo ngayon. Pag pera kasi pag-usapan, pastor, pag kwarta na yung pag-usapan, napakahirap. One day, Jesus Christ was in the temple together with his gang, together with disciples. Pinapanood nila yung mga taong nagbibigay sa templo. May mga mayayaman, bigay ng 1,000 pesos, 10,000. Magkano? Cheque. Bigay sa offering. Alam mo yung binigay ko? Laki-laki niyan. Tapos meron isang matandang balo naman, pangatlong balo ito. Pag-usapan natin. Dalawang barya. Ting-ding! 2 mites. Ang 2 mites ay yung isa sa pinakamababang halaga, pinakamanipis. No? Ang barya kasi dati, lalong kumakapal, lalong malaki yung value. Pag lalong luminipis, napakaano namang halaga, maliit na ng halaga. Alam mo yung balo na yon? She could have rested. Amen? Pwede naman siya mapahinga sa bahay. Bakit kailangan ko pumunta ng church para i-drop yung offering na yun? Tapos magkano lang naman pwede ko, madadrop ko, barya lang yun eh. Centavos lang yun eh. Compared sa mga mayayaman, di kotse, nakapagbigay sila sa offering. Why bother? Bakit kailangan ko pang pumunta sa maliit na halaga? But Jesus, as He observed it together with His disciples, sabi niya, halika kayo dito. Sabi ng Panginoon, kita niyo yung mga nagbibigay sa templo? Lahat na yung nagbibigay dahil marami sila. Sobra-sobra ang kayamanan nila. Pero itong isang balong matanda na ito, siya yung pinakamalaking na ibigay sa araw na yun. Nagtaka yung mga disciples, paano naging malaki yun? Barya lang yung binigay niya. Kasi, yung mga mayayaman, nagbigay sila sa sobra nila. Ako mo? Kung nagbigay yung mga mayayaman ng 1,000, uy, laki na yung pastor, 1,000. Nakapagbigay na ba kayo ng 1,000 sa offering? Amen. Amen. Listen here. Yung mayayaman, nagbigay sila ng 1,000, pero alam mo yung magkano yung pera nila? 100,000, 500,000. Magkano lang yung 1,000 sa kanila? Amen? Pero itong balong matanda na ito, nagbigay ng 2 barya. Magkano yung pera niya? Walang-wala. It cost all her living. Walang-wala siya, pero binigay pa rin niya. Ito kasing konsepto natin. Ayaw ko magbigay kasi
Wala na nga ako, magbibigay pa ako. Hello? Yan yung nasa utak natin eh. Bakit ako magbibigay? Sila na magbigay nun. Sila, mayayaman sila, may kaya sila, may mga trabaho sila eh. Bakit magbibigay pa ako? Nahihirapan ako sa buhay. Wala ako. Bakit pa ako magbigay? Doon tayo nagkakamali. Amen? Kasi sa pananaw ng Panginoon, malaki yun! Malaki yun! Magkano bibigay mo? Piso, nahihiya ka? Piso lang kasi yung pera ko eh. Pero magkano yung buong pera mo? Wala akong pera. Kung piso lang yun, yung pera mo at wala ka ng ibang pera, napakalaki nun! Hello? Kaya lang, we missed that opportunity dahil nahihiya tayo, kinukumpara natin yung sarili natin sa ibang tao. If you are to think kung ano yung malaki sa Panginoon at malaki sa ibang tao, magkakaiba po yun. Kahit barya yung bibigay mo sa offering, if that is your money, at walang-wala ka, napakalaki nun. Sabi ng Panginoon, ang laki ng naibigay niya. I believe, after nung nag-drop ng offering, yung balo na yun, blessed pa siya ng Panginoon at nabuhay pa siya. Amen? Pinagpala pa siya ng Panginoon. Pinagpala pa siya ng Panginoon. Hindi po sa gaano kalaki o gaano kaliit ang naibibigay natin sa Panginoon. Makinig kayo. Hindi ako magbibigay kasi yung church, kaya naman ng church eh. Hindi ka nagbibigay para sa church. Would you say amen? Please lang, hindi po sa church ang binibigay nyo. Ginagamit siguro ng church sa mga pangangailangan ng church. Pero hindi ka nagbibigay para sa church. Tandaan nyo po yan. Would you say amen? Kayang buhayin ng Panginoon ang church niya. Kayang palaguin ng Panginoon ang church niya. Mayaman ang Diyos natin. Amen? Pero bakit ako nagbibigay, pastor, kung kaya naman ng Diyos? Hindi sa Diyos, hindi sa church yan. Number 1, para sa Diyos. Pangalawa, para sa iyo. Hello? Para sa iyo. Kaya pag magbibigay ka, sayang ito. Paano sa akin? Hindi, magbibigay ka. Kasi para din sa iyo yan. Amen? Para rin sa iyo yan. Ibig sabihin, pag hindi ka magbibigay, ibig sabihin, pag hindi ka ibibigay yung offering mo or yung tithes mo, manganganib yung buhay mo. Are you listening? Alam ng Panginoon yan, nakikita ng Panginoon yan. He is still observing. He is always observing kung magkano yung binibigay natin. Huwag kang manghinayang, huwag mong isipin, dahil yung nasa isip mo para sa church, para sa gawain, parang awa nyo na. Para sa sarili mo yan. Para sa pamilya mo yan. Ano? Listen to me, mga estudyante. Wala akong sweldo, pastor, pero meron ka natatanggap. Hello? If God is giving you that time, magkano yung pera mo buong araw? 10 pesos lang, pastor. Yung piso, bigay mo para tithes mo yun. Ang laki-laki na nun. Amen? Laki-laki na nun. Makinig kayo. Alam mo, yung pinakamahirap na message na i-preach sa church? Tithes and offering. Kasi ayoko masaktan kayo. Kung ma-misinterpret nyo. Si pastor naman, hirap na nga yung buhay, bakit mag-o-offering ba tayo? Kung maintindihan mo lang sana na para sa'yo yon, magugustuhan mo pang magbigay. Magugustuhan mo magbigay. Ganon din yung utak ko dati. Buti na lang, meron akong pastor na mahigpit. Ha? I admit, napipilitan ako ng una. Pero the more na nakikita ko yung pagpapala ng Panginoon, na-addict ako sa tithes. Na-addict ako sa tithes. Ito pala yun. Ito pala yung source. Listen here. Malakay 3:10. Give ye all the tithes in the storehouse. Amen? And try me, if I will not open the windows of heaven and pour you out a blessing, that there shall not be room enough to receive it. Babagsakan kita ng pagpapala na wala ka ng lugar kung saan mo ilalagay ang mga yun. Para ba sa church yun? No, sir. Para sa Panginoon yan at para sa'yo. At ginagamit ng Panginoon para sa simbahan niya. Nakikinig po kayo? Imposible walang binigay ang Panginoon sa'yo. Wala ako eh. Wala naman talaga. Walang binigay ang Panginoon sa'yo. Ikaw lang nakakaalam nun, amen? Ikaw lang nakakaalam nun.
If you knew that God has given you something, it is your part. Ang pagbibigay sa Panginoon at pagbabalik kung ano yung karapat-dapat para sa Kanya. Ituturo ko to, hindi para sa church. Ituturo ko to para sa Panginoon at para pagpalain ka ng Panginoon. Para sa iyo po. Para sa iyo po ito. Ayaw kong i-preach, pero kung para sa iyo, gagawin ko. Hello? I hope maintindihan po natin yon. It's all about sacrifice. Kung nagagawa ng mga balo, bakit hindi natin magagawa? Amen? Kung nagagawa ng mga taong mas nangangailangan pa kaysa sa atin, bakit hindi natin magagawa? Gaano ka-importante ang pag-sacrifice natin para sa Panginoon? Di ba pwede, Pastor, maglilingkod tayo na walang sacrifice, walang sakripisyo? Ang sakripisyo kasi yun yung magpapabigat, magpapalalim ng pagsunod mo sa Panginoon. Hello? Take time to think about it. Kung nagagawa ng 3 balo na ito, Ruth sacrificed her memories. Number 2, the widow of Zarephath sacrificed her last meal. Number 3, 3, the widow in the temple sacrificed her money. At pinagpala sila ng Panginoon. At nagagawa nila yon kahit balo sila, nasa matinding pangangailangan. Bakit hindi natin kaya? Para sa atin, at mas lalo pa tayong pagpapalain ng Panginoon. Let's bow down our head and close our eyes. I know God has blessed us this morning. Every preaching, every message ng Panginoon is for you. Para sa iyo po ito. Pastor, nasaktan ako. Para sa iyo yan, sabi ng Panginoon. He loves you. He wants you to make yourself stronger. Gusto niyang palakasin ka. Gusto niyang pagpalain ka. Yun yung palaging nasa isip ng Panginoon. Pastor, bakit kailangan akong subukan? Pastor, bakit, di ba pwedeng palaging maganda ang buhay? God wants to know what's in your heart. Ano ba talaga yung totoo, sis? Ano ba talaga yung totoo, Brad? Ano ba talaga yung nasa puso mo? Kasi, Pastor, may hindi ko inaasahang pangyayari. Kasi, Pastor, wala na akong panahon. Kasi, Pastor, ang dami kong inaabala. Makinig kayo. Hindi nagkataon yan. Sometimes He will send you something na mapaisip ka. To try you out, para subukan ka. Para malaman ng Panginoon kung pipiliin mo pa rin ba siya. Ang tanong ngayong umagang ito, pipiliin mo pa rin ba siya? Pipiliin mo pa rin ba siya? We will never expect na lahat po sa atin makakapagpatuloy sa pagsunod sa Panginoon. I accept that. Tanggap ko na yun. For how many church na napuntahan ko, people come, people goes. And what remains, ituturo pa rin natin kung anong totoo. Because that's why God placed us here. To preach the truth. The Bible says, "You shall know the truth, and the truth shall make you free." Pastor, kahit gaano kahirap ang buhay. Pastor, kahit minsan, hindi ko na alam kung anong pipiliin ko. Pastor, kahit napakagulo. When my world has fall apart, yung mundo ko, yung buhay ko, hindi ko na alam kung ano nangyayari. Hindi na ako makapag-isip. Wala na akong panahon. I don't know, Pastor. But despite of all these things, pipiliin ko pa rin siya. This morning, Pastor, no matter what life will bring me, pipiliin ko pa rin siya. Like Ruth, like the widow of Zarephath,
Like the widow in the temple, pipiliin ko pa rin ang Panginoon sa buhay ko. Please pray for me, Pastor, na makakaya ko yan. I will raise up my hand. Amen. Sino pa po? Is there anything else? Amen. I'll pray for you. I'll pray for you. No matter how difficult life is, no matter how difficult the choices are, no matter magigipit ako, no matter magkakanta, hirap ako, no matter yung mundo ko, hindi ko na alam, hindi ko na ma-define yung mundo ko, Pastor. Ang hirap. But I thank God for Ruth. I thank God for the widow in Zarephath na kahit last meal niya na yon, huling pagkain, but she still choose the man of God. Are you like the widow in the temple? Walang pampakain. Hindi mo alam kung may bahay yun o wala. Hindi mo alam kung kumakain ba yun ng tama. Hindi mo alam kung may trabaho yun. Hindi mo alam kung meron pa siyang pera. But God sees, yun na lang yung pera niya. But she was still able to give it for the Lord. Nasayang ba yun? No. Because God blessed her. God blessed her. God blessed her. There are a lot of people in the Bible na babasa natin. Proof na hindi sila iniwan ng Panginoon dahil pinili nila si Kristo sa kanilang buhay. No matter how difficult life is, I will still surrender. I will still follow Christ in my life. Shall we stand? Shall we stand? Can we give our life for Christ? Can we sacrifice our time? Can we give our substance? Can we surrender the things that we have right now? Sasabihin mo, Pastor, kahit gaano kahirap ang buhay, naiipit ako, nawawalan ako, but still, I'll just surrender. Susuko pa rin ako. Si Kristo pa rin ang aking uunahin. Everybody now.